Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1861. Anuman, inutusan ni Leandro ang kanyang mga tauhan na gupitan ang leeg ni G. Bates. Sa kung gaano kasariwa ang bangkay, agad na nagsimulang damaloy ang dugo. Bilang ito ay naging hindi nila nais na pahintulutan si G. Bates na mapayapa sa kapayapaan kahit na walang awa na pinatay siya. Gaano ka hindi ganap na makatao kahit na perpektong ipinaliwanag nito kung bakit nag-atubili si G. Bates na tulungan si Leandro at ang kanyang mga sakop. Sa pag-iisip na iyon, may katuturan kung bakit mas pinili ng matanda na mamatay kaysa kumampromiso sa gayong tao. Kahit na naisip ni Leandro na siya ay matalino sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo ni G. Bates upang maisaaktibo ang hitsura ng Stonehenge, mabilis niyang nalaman na hindi ito kadali ng akala niya. Pagkatapos ng lahat, kahit na inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na ibuhos ang dugo ni G. Bates sa haligi ng bato, walang nangyari. Damn it! Sinimangutan ng galit na si Leandro habang lalong tumaas ang kanyang galit. Hindi mapigilan ang kanyang galit, nakuha niya ang isang kutsilyo bago dahan-daang lumakad patungo sa bangkay ni G. Bates. At upang mapawi ang kanyang galit, sinimulan niyang gupitan ang bangkay. Gaano katagal hindi mabata? Kahit na ang iba pang mga soul hunters ay maaari lamang manginig sa takot habang pinagmamasdan ang kanilang pinuno na gumawa ng mga karumal-dumal na kilos na iyon. Di wala man sa kanila ang naglakas loob na magpalabas ng tunog dahil sa takot na ilabas niya ang kanyang galit sa kanila sa susunod. Nang huminahon na siya ng bahagya, pinandilatan ni Leandro ang kanyang mga nasasakupan bago mag-order, mag-set ng kampo dito. Hinihintay namin silang bumalik. Dahil hindi siya makapasok sa lugar na iyon, ang magawa niya lang ay maghintay para bumalik si Gerald at ang kanyang partido. Ano man ang kaso, ang iba pang mga soul hunters ay agad na nagtatrabaho, hindi nang ahas na mag-aksaya ng anumang oras sa takot na ang galit ni Leandro ay muling mag-spark. Ang takot ay tila isang mahusay na motivator dahil ang mga kalalakihan ay nakapag-set up ng isang pansamantalang encampment sa paligid ng Stonehenge lookalike nang walang oras sa lahat. Plano ni Leandro na tambangan si Gerald at ang kanyang partido sa pangalawang pagbabalik nila. Ano ang tunay na masamang balak, samantala, sila Gerald at Ray mismo ay tahimik na ginalugad ang teritoryo ng Fangratham clan, maingat sa bawat hakbang upang hindi nila sinasadyang mag-agaw ng isa pang bitag ng kamatayan. Naturally, wala silang paraan upang malaman na si G. Bates ay patay na ngayon. Gayunpaman, sa kalaunan nalaman ng Gerald na hindi lamang pinatay si G. Bates, ngunit ang kanyang katawan ay dinungisan din ng masama, tiyak na lilipad siya sa galit. Si Leandro at ang kanyang mga sakop ay tiyak na magkakaroon ng impyerno upang magbayad sa wakas na siya ay bumalik. Hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyari doon at hindi rin nila namalayan ang resulta kung saan ang bangkay ni G. Bates ay pinuputol upang maprotektahan sila. Kung nalaman ni Gerald ang tungkol doon, tiyak na malubhang galit na galit siya. Tiyak na hindi niya papayagang umalis si Leandro at ang kanyang mga sakop. Makakamit din niya ang hustisya para kay G. Bates na magbabayad kay Leandro at ng kanyang mga nasasakupan ng mabigat at kakilakilabot na presyo. Ngunit ang mga bagay na iyon ay mangyayari lamang matapos makuha ni Gerald ang Fangratham Talisman. Dinala ni Gerald si Ray at naglakad papasok sa teritoryo ng Fangratham clan. Anuman, habang ang duo ay patungo sa gitna ng halos lahat ng bahagi ng teritoryo, agad silang naging mapagbantay nang magsimula ng mag-ilaw ang mga sulong sa paligid nila. Kasunod nito, isang malalim at nakasisiglang tinig ang tumawag, sino ang pupunta doon? Kalimutan mo si Ray, kahit si Gerald ay hindi mapigil ang makaramdam ng takot nang marinig niya ang boses na iyon. Bilang isang nakakatakot na pusa, ang malaswang mukha na si Ray ay naka-hyperventilate na sagot ni Gerald, ako ay isang magsasaka. Tumaan ako kay Gerald Crawford. Segundo pagkatapos niyang sigawan iyon, kapwa natapos ang labis na takot ni na Gerald at Ray sa wakas. Ngayon na nakahinga ulit siya ng maayos, hindi pa rin mapigilan ang natatakot pa rin si Ray na tumingin kay Gerald habang binubulalas niya, anong kalokohan ang tungkol doon, G. Crawford? Pwede ba? Putol ni Gerald. Kabanata 1862. Nang marinig iyon, natahimik si Ray, hindi man lamang nangangahas na huminga ng napakalakas. At isang split segundo maya-maya, biglang lumitaw sa kanila ang isang itim na figure. Ang paghawak ng isang setro, ang individual ay may isang korona na gawa sa mga buto sa ibabaw ng kanyang ulo, at ang kanyang maskara ay may dalawang matalim na pangil. Sa madaling salita, ang tao ay mukhang lubos na sumisindek. Nakatitig sa dalawa, pagkatapos ay sumagot ang individual, at dumaan ako sa Grim Phantom. Ako ang namumuno sa Fangratham clan.
Bakit ka pumarito? Ang bawat salitang sinabi ng Green Phantom ay nakakaramdam ng pagiging dominante at pagpindot ng sabay, at sa kung gaano katindi ang pagpapataw ng aura ng Green Phantom na nag-iisa, nasabi na ni Gerald na walang paraan sa impyerno na magagawa niyang manalo laban sa Green Phantom sa labanan. Ang kapangyarihan ng Green Phantom ay marahil ay lumipas sa libo-libong kaluluwa real. Hindi man masimula ni Gerald na malaman kung gaano talaga katindi ang Green Phantom. Matapos gawin ang kanyang makakaya upang maalog ang kinatakutan, inalis ni Gerald ang kanyang lalamunan bago magalang na sabihin, "Magandang araw, Ginoo. Kita mo, ako ay isang kalahating tao at kalahating multo na nagtatanim na dumating upang manghiram ng Fangratem Talisman upang maisave ang lahat ng mga kaluluwa sa mundo. Ang Anaconda ay namatay, kita mo, na nangangahulugang ang malaking pasukan ng mundo ng aswang ay bukas na." Ang lahat ay simpleng nangyayari ayon sa tadhana. Sa pag-iisip na iyon, walang magbabago kahit na kukunin mo ang aking setro. Ano man, dahil bukas ang pasukan ng mundo ng multo, sigurado ako na ang malawak na mga pagbabago ay naganap na sa mundo. Marahil ay mahahanap mo ang lahat na maging banyaga sa sandaling bumalik ka. Inisyan si Green Phantom habang diretso ang tingin sa mga mata ni Gerald. Kahit na ganun, gusto ko pa ring subukan. Sa pinakadulo, alamin na magsusumikap akong gawing maayos ang pamumuhay ng mga residente ng parehong tao at ng aswang mundo. Pagkatapos ng lahat, sigurado akong wala sa atin ang nagnanais na maganap ang pagdurusa at pananakit. Sagot ni Gerald sa isang determinadong tono. Narinig iyon, hindi mapigilan ng Green Phantom na makita si Gerald sa isang bagong ilaw. Bilang ito ay naging tunay na iniisip ni Gerald ang pakinabang para sa lahat ng mga kaluluwa sa mundo. Naiintindihan iyon, hindi mapigilan ng Green Phantom, ngunit bamaantong hininga siya nang idineklara niya, "Mabuti, kung gayon. Kunin mo." Habang tiyak na nagulat ito kina Gerald at Ray, parehas silang nasiyahan na marinig iyon. Pagkatapos ng lahat, alinman sa kanila ay hindi inaasahan na ang Green Phantom ay ibibigay ang anteng-anteng sa ganoong kadali. Anuman, kahit na matapos na maabot ng Green Phantom ang Fangratem Talisman kay Gerald, matapat na nakita ng kabataan ang lahat ng ito mahirap paniwalaan, kahit na, pinilit niya ang kanyang sarili na mag-snap out dito bago sabihin, "Salamat, Green Phantom. Walang anuman. Panatilihin ang iyong salita at huwag mo akong pagsisisihan na ibigay sa iyo ang anteng-anteng. Siguraduhin na isab ang lahat ng mga kaluluwa sa mundo." Sumagot ang Green Phantom sa isang medyo mas casual na tono. "Tiyak." Sagot ni Gerald habang tumatango. Alam ni Gerald na malaki ang tiwala sa kanya ng Green Phantom. Kung hindi man, bakit pa ganun kadali niya ibibigay sa kanila ang anteng-anteng? Ano man ang kaso, dahil ang Green Phantom ay naglalagay ng labis na pagtitiwala sa kanya, walang paraan na kusang loob na bibigwin ni Gerald ang dakilang individual. Tiyak na mililigtas niya ang lahat ng mga kaluluwa sa mundo. Alinmang paraan, sa pag-alis na ni Gerald kasama si Ray, narinig ng duo ang sigaw ni Green Phantom, "Hold it." Paglingon niya, hindi mapigilan ni Gerald na magtanong, "May bagay ba, Ginoo?" Habang nagtataka si Gerald kung ang Green Phantom ay babalik sa kanyang salita, agad niyang inalog ang pag-iisip. Walang paraan tulad ng isang nakahihigit na individual ay bumalik sa kanyang salita. Kung gayon, bakit niya hinihinto ang mga ito? Kabanata 1863. Hindi mo maaaring iwanan ang paraan ng iyong pagpasok. Prangka ako at sasabihin kung may mga taong naghihintay na tambangan ka kung bumalik ka sa parehong paraan. Ipinaliwanag ang Green Phantom. Medyo nagulat sa pag-angkin na iyon, tinanong ni Gerald, "Sigurado ka ba, Ginoo?" Bago pa makapag-chime si Ray, kumaway lang ang Green Phantom sa kanyang kamay, tinawag kung ano ang tila isang portal sa pagtingin. Nakatitig ang mata dito, napagtanto ni na Gerald at Ray na ang lugar na ipinakita sa portal ay walang iba kundi ang hitsura ng Stonehenge na ginamit nila upang makapasok sa lugar na ito. Lalo pang nakakagulat ang katotohanan na hindi lamang ang maraming mga tolda ngayon na itinayo sa paligid ng lugar na iyon, ngunit mayroon ding maraming mga soul hunters na nagpapatrolya sa bakuran. Bilang ito ay naging, Green Phantom ay nagsasabi ng totoo. Upang isipin na ang mga soul hunters ay maghihintay lamang doon upang ma-ambush sila sa sandaling bumalik sila. Ginoo Crawford, sa palagay mo ba ay sina G. Bates, Miss Zorn at Irsa ay? Ungol nang nakatulalang si Ray. Huwag mag-alala, hindi sila makikita kahit saan sa lugar. Sa pag-iisip na iyon, sigurado akong hindi sila na-capture. Sagot ni Gerald sa kalmadong tono. Kahit na, ang kanyang pagbawas ay bahagyang tama lamang kahit na hindi alam ni Gerald ang tungkol doon. Ano man ang kaso, pagkatapos ay lumingon si Gerald sa Green Phantom bago magtanong, "May alam ka bang ibang mga paraan sa labas ng lugar na ito, Ginoo?" Medyo nod, ang Green Phantom pagkatapos ay winigiway muli ang kanyang kamay. At ganoon din, ang isa pang portal na katulad ng ginamit ng duo na dumating dito ay lumitaw sa harap nila, maaari mong gamitin ang exit na ito.
Tumawag ito ng isang lihim na exit ng Fangratem clan kung nais mo ito. Bilisin mo at umalis ka na. Sumagot ang Grim Phantom. Salamat Grim Phantom. Sigaw ni Gerald nang agad niyang akayin si Ray papasok sa portal. Ang pangalawa ay nasa kabilang panig ang duo, agad na nagsara ang portal sa likuran nila. Natigilan upang makolekta ang kanilang mga gulong, nagsimulang tumingin sa paligid sina Gerald at Ray lamang upang mapagtanto na sila ay nasa isang kagubatan ng mga uri. Bago sila ay isang pamilyar na mukhang bahay. Sabihin, hindi ba ang bahay na iyan? Tanong ni Ray. Ito ay bahay ni Mr. Bates. Bulalas ni Gerald sabay tango. Upang isipin na ang lihim na paglabas ng Fangratem clan ay haantong diretso sa likuran ng tahanan ni G. Bates. Alam mo, nararamdaman ko na si Mr. Bates ay tunay na may isang pambihirang pagkakakilanlan. Tiyak na nauugnay siya sa Fangratem clan. Idineklara ni Ray. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang lihim na exit ay humantong diretso sa likuran ng kanyang tahanan, ngunit ang isang portal na humahantong sa pinakapambabae na lugar ay mabubuksan sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang dugo. Walang pag-aalinlangan ang katotohanang si G. Bates ay may malalim na pakikipag-ugnay sa Fangratem clan. Ano man ang kaso, tingnan natin ang mga ito. Sagot ni Gerald habang ang duo ay mabilis na tumungo sa kanyang tahanan. Gayunpaman sa pagpasok, napansin nila kaagad na wala sina G. Bates, Juno, at Yrsa. Ang mas nag-aalala na bagay, gayunpaman, ay ang katunayan na ang loob ng bahay ay tumingin sa lahat ng tuktok-turvy. Sa sobrang laking gulo sa harap nila, agad na nagsiwalat sina Gerald at Ray ng mga solemn na ekspresyon. Tuldok-tuldok. Nang maglaon, ang mga soul hunters ay nandito na. Sa sandaling iyon, maraming mga mangangaso ng kaluluwa na nagdonning ng mga lilang damit ang biglang lumusot mula sa kung saan. Matapos ang matagumpay na pag-iikot sa duo, ang pinuno ng pangkat na iyon, na nag-iisa lamang na nakasuot ng kulay abong damit, na maliwanag na nagpapahiwatig na siya ang pinakamatibay sa kanila, ay uminis, matagal na kaming naghihintay sa inyong dalawa, alam mo. Kabanata 1864. Napagtanto na ang mga soul hunters ay naghihintay para sa kanila kahit sa bahay ni G. Bates, hindi mapigilan ni Gerald na kumunot ang noo niya habang niloloko niya, you soul hunters just don't know when to quit, di ba? Itigil ang crop at ibigay na ang Fangratem talisman. Ang iyong iba pang pagpipilian ay upang makatanggap ng isang one-way na ticket sa impyerno. Binalaan ang kulay abong soul hunter sa isang may marupok na tono. Kapag nakuha niya ang Fangratem talisman, kung gayon ang kanilang misyon ay tiyak na magtatapos sa tagumpay. Mangarap pa. Kinutya ang walang takot na si Gerald habang nagpapalabas ng isang kahangahangang aura. Galit na marinig iyon, ang kulay abong mangangaso ng kaluluwa pagkatapos ay sumigaw, ikaw lang ang may kasalanan sa kung ano ang gagawin ko sa iyo noon. Mga lalaki. Pagkatapos nila, nang marinig iyon, ang iba pang mga soul hunters ay agad na nagsimulang bolting patungo kina Gerald at Ray. Sa sandaling iyon, isang kislap ng nakamamatay na hangarin ang sumilay sa mga mata ni Gerald habang nakuha ng kabataan ang Fangratem talisman. Kapag ito ay nasa kanyang mahigpit na pagkakahawak, ang anting-anting ay agad na nagsimulang naglalabas ng isang madilim na lila na ilaw. Nasa lalong madaling panahon ay naglabas ng isang napakalawak na alon ng enerhiya. Ang susunod na alam ng sinuman, hindi mabilang na mga aswang na lumitaw na mga mandirigma ng Fangratem clan biglang nagpakita. Ang soul hunters ay wala ring oras upang iparehistro kung ano ang nangyayari bago sila walang awang na atake ng mga aswang. Tandang padamdam. Sa loob ng ilang segundo, ang nag-iisa lamang sa mga soul hunters ay ang mga pool ng dugo. Holy shit! Gulat na gulat ni Ray nang agad na magsimulang kuskusin ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Isipin na ang Fangratem talisman ay napakalakas nito. Gaano katindi ang nakakakilabot. Dagdag ni Ray, isang hindi makapaniwalang ekspresyon ng mukha niya. Si Gerald mismo ay simpleng ngumiti ng banayad habang itinatago muli ang kanyang anting-anting bago kalmadong sinabi, iyon ang totoong kapangyarihan ng Fangratem talisman. Dahil ang Fangratem talisman ay maaaring magamit upang makontrol ang lahat ng mga espiritu sa mundo, hindi talaga ganoon kakagulat-gulat na malaman na humahawak ito ng napakalawak na kapangyarihan. Anuman, bilisan natin at iwanan na ang lugar na ito. Kailangan pa nating hanapin sina Miss Zorn at Yrsa. Dagdag ni Gerald. Kasunod nito, iniwan ng duo ang bahay ni G. Bates at nagsimulang maglakad papunta sa kailaliman ng kagubatan. At hindi nagtagal bago ang isang mahina na sigaw ay nakuha ang kanilang pansin. Nakilala nila ang boses na iyon saan man. Siguradong Juno. Mabilis na papunta sa pinanggalingan ng tunog, natagpuan ng dalawa ang dalawang batang babae, na medyo inunat ang kanilang mga ulo upang gawing madali ang paghahanap sa kanila, nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Juno. Sigaw ni Gerald sa pangalawa ay muling pagsama niya sa dalawang dalaga.
Kaagad na itinapon ang sarili sa pagkakayakap kay Gerald, nakatingin lang si Juno sa kanyang mga mata habang sumisigaw, "Pasensya na, Gerald." G. Bates. Namatay siya. Nang marinig iyon, agad na namumutla sina Gerald at Ray mula sa pagkabigla. Gayunpaman, mabilis na kumawala rito si Gerald bago dahan-dahang tinapik ang likod ni Juno habang inaalaw niya. "Huwag kang mag-alala, bumalik kami ngayon. Wala nang ibang mangyayari ngayon na narito ako." Pagkatapos huminahon ng kaunti, sinabi ni Juno kay Gerald ang lahat ng nangyari, at sa pagtatapos nito, galit na galit si Gerald na halos hindi niya mapigilan ang sarili mula sa pagngalngal ng galit. Si Leandro at ang kanyang mga nasasakupan. Tiyak na magbabayad sila ng mabibigat na presyo para sa ginawa nila kay G. Bates. Kabanata 1865. Kung hindi sila tinulungan ni G. Bates, hindi sana makuha ni Gerald ang Fangratem Talisman sa unang lugar. Sa pag-iisip na iyon, yamang si G. Bates ay namatay ng buong tapang para sa kanila, tiyak na kinailangan ni Gerald na maghiganti sa matandang lalaki. Ang hindi paggawa nito ay nangangahulugang pinapabayaan niya si G. Bates. "Tiyak na maghihiganti tayo kay G. Bates." Ungol ni Ray sa galit. "Sang-ayon ako kay Ray. G. Bates. Namatay siya upang protektahan kami ni Juno. Hindi namin maaaring ipaalam sa mga kontrabida na gawin nila ayon sa gusto nila." Idinagdag ang hindi pangkaraniwang galit na si Yrsa. "Mag-alala ngayon, tiyak na hindi ko pinapaubaya ang mga taong iyon." Idineklara ni Gerald sa isang may galit na tono. Kasunod nito, tumayo si Gerald bago sinabi, "Lahat kayong manatili dito. Nakikipag-usap ako sa kanila sa tamang oras na ito. Ayos lang. Gayon din, mangyaring mag-ingat." Sagot ng nag-aalala na si Juno na hindi pipigilan si Gerald. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay lumingon si Gerald at mabilis na nagsimulang tumungo sa Stonehenge lookalike kung saan nagtaguyod ang Soul Hunters. Determinado si Gerald na tuluyang mapuksa ang Soul Hunters sa mukha ng planeta sa mismong araw na iyon. Ang lahat sa kanila ay kailangang magbayad para sa kanilang mga kasalanan, lalo na ang kanilang bastard ng isang pinuno, si Leandro. Dahil labis na nadungisan ni Leandro ang bangkay ni G. Bates, hindi napipigilan ni Gerald ang anumang laban sa lalaking iyon. Nais niya na si Leandro ay lubos na matakot sa kanya sa pagtatapos ng lahat ng ito, at kahit na, gagawin pa rin siyang pahirapan ni Gerald ng isang parusa na mas malala kaysa sa kakaharapin ng kanyang mga tauhan. Upang itaas ang lahat ng ito, hindi papayagan ni Gerald si Leandro na muling magkatawang tao, anuman, pagdating sa pasukan ng kampo, ang dalawang mga Soul Hunters na nakatayo roon ay agad na nakatingin kay Gerald. Gayunpaman, bago pa man sila makapagsalita, nanlaki ang kanilang mga mata nang maramdaman nila ang biglaang matinding kirot sa magkabilang leeg nila. Sa pagtingin sa ibaba, ang huling bagay na nakita nila ay malaking paghinga sa kanilang mga leeg. Bago sila tuluyang bumagsak ng walang buhay sa lupa. Wala sa daan ang dalawang iyon, pagkatapos ay casual na nagpatuloy sa paglalakad sa campsite ni Gerald. Sa sandaling iyon, si Gerald ay lumitaw na katulad ng pagpapakita ng Diyos ng kamatayan mismo. Pagkatapos ng lahat, saan man siya dumaan ay nagtapos sa pagbubuo ng dugo. Wala sa mga Soul Hunters ang gagawa nitong buhay ngayon. Pag-abot sa gitna ng kampo, inilabas ni Gerald ang kanyang Astra Beast Sword nang makita niya ang higit sa 10 mga Soul Hunters na nagmamadali patungo sa kanya. Tuldok-tuldok. Siyempre, gumawa ng maikling gawain sa kanila si Gerald. Ang mga ito ay bahagya kahit nakapansin-pansin sa kanya. Sa ngayon, si Gerald ay hindi na isang magsasaka. Siya ay isang totoong Soul Hunter. Sa puntong iyon, napagtanto ni Leandro na may mali, kaya't agad siyang tumakbo palabas ng kanyang tent. Tanging nakita kong pinatay ni Gerald ang napakaraming mga sakop niya. Habang gulat na gulat si Leandro, nag-aalab din siya sa galit. "Leandro, narinig kong walang awak ang pinatay kay G. Bates. Para doon, binabayaran kita ng panghuli na presyo." Sigaw ni Gerald sa galit na boses. Hindi pinansin ang kanyang pahayag, pagkatapos ay nag-order si Leandro ng men. "Kunin mo siya." Nang marinig iyon, ang lahat ng natitirang Soul Hunters ay agad na tumakbo papunta kay Gerald. Ngunit syempre, wala sila malapit sa kanyang laban. Tulad ng kung ang mga naturang menor de edad na karakter ay magkakaroon ng isang pagkakataon laban sa isang kalaban. Sa isang solong slash ng Astra Beast Sword, ang lahat ng mga lalaking umaatake ay simpleng ibinagsak sa lupa, patay na. Nakita kung gaano katindi si Gerald, hindi mapigilan ni Leandro na mapalaki ang kanyang mga mata. Habang medyo nag-alala na siya ngayon, hindi na siya umatras. Kung sa bagay, mas malakas siya kaysa sa natitirang mga sakop niya. Sa pag-iisip na iyon, binawi niya ang kanyang sariling taybak at nagsimulang singilin kay Gerald. Sa isang malakas na pagtalon, pagkatapos ay tinangka ni Leandro na paalisin ang ulo kay Gerald. Siyempre, hindi siya papayag na gawin iyon ni Gerald. Kumuha ng isang hakbang pabalik upang maiwasan ang pag-atake, pagkatapos ay kinutya ni Gerald, "Bigyan mo na, Leandro, wala kang laban sa akin."
Ang pagpatay sa iyo ay magiging kasing dali ng pagpatay ng manok. Panipi. Kabanata 1866. Sinulyapan si Leandro habang sinasabi niya iyon pagkatapos ay sinabunutan ni Gerald ang Astrabis sword. Bago pangingisda ang Fangratem talisman at ipinakita ito kay Leandro habang idinagdag niya, ipinapalagay kong alam mo kung ano ito. Nanlaki ngayon ang mga mata, hindi mapigilan ni Leandro na bulalas ang Fangratem talisman. Nagawa mo talaga itong makuha. Ngayong alam niya na ang anteng-anteng kasama si Gerald, mas determinado si Leandro na patayin siya. Kapag tapos na iyon, tiyak na makukuha niya ang anteng-anteng. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay napilipit sa kasakiman, pinandilatan ni Leandro si Gerald bago sumigaw, kapag natapos kita, ang talisman ay magiging akin. Kasunod nito, sinimulan niya ang pag-indayog ng kanyang mahabang salita patungo kay Gerald. Siyempre, hindi hahayaan ni Gerald na magkaroon ng paraan ang kontrabida. Bago pa siya mahit ni Leandro, pasimpleng winigiway ni Gerald ang kanyang kamay. At binaril ang isang lila na pagsabog ng enerhiya. Hindi mapigilan ang pag-atake, na uwi sa lupa si Leandro. Tulad ng kung hindi ito sapat, ang kanyang longsword ay nawasak sa mga piraso sa epekto. Hindi binibigyan ng pagkakataon si Leandro na makarecover, lumusot si Gerald bago tumungtong pakanan sa likuran ni Leandro habang sumisigaw, bayaran mo ang sukdulang presyo ngayon, Leandro. Para sa pagpatay at pagdungisan kay G. Bates, aalisin ko ang iyong karapatan na muling magkatawang tao. Pinapanood habang tinutukan siya ni Gerald ng antang-antang sa kanya, napasigaw lamang si Leandro na hindi. Ang sumunod ay ang mga hiyawan ng matinding paghihirap habang ang katawan ni Leandro ay agad na nilamon ng madilim na lila na apoy. Pag-atres palayo sa nasusunog na katawan, pinanood ni Gerald na tuluyan ng nilamon ng apoy ang taong makasalanan. At sa pagtatapos ng lahat, ang natira na lamang kay Leandro ay usok at abo. Naturally, pagkatapos na masaksihan ang lahat ng iyon, ang iba pang mga soul hunters ay takot na takot sa mga salita. Pag-drop ng lahat ng kanilang mga armas at kagamitan, lahat sa kanila ay agad na nagsimulang tumakas. Kahit na nakita ito ni Gerald, iniwan niya silang mag-isa. Pagkatapos ng lahat, dahil opisyal na siyang naghiganti kay G. Bates at si Leandro ay patay na, ang Soul Hunter Organization ay sigurado na gumuho kaagad. Ano man ang kaso, mabilis na tinawag ni Gerald ang natitirang partido niya dahil ang lahat sa wakas ay natapos na. Matapos maghanap ng kaunti, sa kalaunan ay natagpuan ni Gerald ang pagkawasak na katawan ni G. Bates. Nang makita ang ginawa sa kanya ni Leandro, agad na sumiklab muli ang galit ni Gerald. Ngayong naisip niya ito, marahil ay napakaliit niyang pinaubaya si Leandro. Bigla na lang may naisip si Gerald. Pagkalabas ng Fangratem talisman, pagkatapos ay tinitigan ito ni Gerald ng ilang sandali. Ang talisman ay napakalakas, tama. Dahil ito ang kaso, marahil ay maaari niya itong magamit upang ayusin ang katawan ni Mr. Bates. Tuldok-tuldok. Habang alam niyang hindi niya mabuhay muli si G. Bates kahit papaano, nais niya na buo ang katawan ni G. Bates upang ang matanda ay maaaring sumalangit nawa. Matapos pag-isipan ito ng medyo matagal, inilahad ni Gerald ang anteng-anteng sa katawan ni G. Bates, tinitiyak na ito ng kanyang saloobin sa muling pagtatayo ng katawan ng matandang lalaki. Nakakagulat na nag-react ang anteng-anteng sa iniisip ni Gerald at matapos maglabas ng isang maliwanag na ilaw, nagsimulang pagsamahin muli ang mga bahagi ng katawan ni G. Bates. Siyempre, napasaya nito si Gerald. Upang isipin na ang Fangratem talisman ay may kakayahang ibalik ang mga katawan. Alinmang paraan, pagkatapos muling i-connecta ang katawan ni G. Bates, natagpuan ni Gerald at ng kanyang partido ang isang tamang lugar upang mabigyan siya ng isang magandang libing. Nakatayo bago ang bagong gravestone ni G. Bates, solemata ng yumuko si Gerald habang sinabi niya, salamat sa lahat ng iyong nagawa para sa amin, G. Bates. Naghiganti ako sa iyo upang makapagpahinga ka sa kapayapaan ngayon. Mangyaring pahinga ka sa kapayapaan, G. Bates. Dagdag ni Juno nang magsimulang muling pamunit ang mga mata. Kung hindi pa para sa kanya na sinusubukang protektahan ang mga ito, maaaring nakaligtas siya. Tuldok-tuldok. Kahit na, ang kamatayan kalaunan ay dumating sa lahat, at marahil ang kanyang kapalaran ay paunang natukoy. Anuman pagkatapos ng pagbid sa kanilang panghuling pamamaalam, si Gerald at ang tatlo ay umalis na upang bumalik sa lungsod. Pagkatapos ng lahat, kahit na sa wakas ay nakuha ni Gerald ang Fangratem talisman, marami pa ring dapat gawin. To think na nararanasan ng lahat na minarkahan lamang ang simula ng ibang bagay. Kabanata 1867. Matapos ang paglipad ng buong araw at gabi, sa wakas ay nakarating sa kanilang lungsod si Gerald at ang kanyang partido. Sa buong flight, mahimbing na nakatulog ang apat. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga edad mula nang huli silang makatulog ng gaanong ginhawa. Anuman pagkalabas, ang apat ay sumakay ng taxi pabalik sa Sacra Solis Palace.
Nang makarating sila makalipas ang kalahating oras agad na bamaantong hininga si Ray habang nagunat habang sinasabing sa wakas ay nakabalik na kami, Kuya Gerald. Masarap sa pakiramdam na bumalik ako sa lungsod. Si Ray, para sa isa, ay nalugod lamang na hindi na siya nakatulog muli. Sapat na ang pagtira doon sa ilang sandali. Speaking of which, mayroon ka bang matutuluyan, Ray? Tanong ni Gerald. Narinig iyon bahagyang nakasimangot si Ray nang sumagot siya ng hindi ako talaga. Pagkatapos ng lahat nagmamadali akong umalis sa iyo pagkarating dito sa huling pagkakataon. Nakita ko. Kaya paano ito? Bakit hindi ka tumira kasama kami ni Juno? At sigurado akong gugustuhin din ni Irsa na tumira din sa amin. Huwag mag-alala tungkol sa kalawakan, maraming mga walang laman na silid sa aming lugar. Ano pa magiging mas maginhawa para sa amin na alagaan ang bawat isa kung kami ay nakatira ng magkasama, iminungkahi ni Gerald. Tinatanggap ko. Sabay na bulalas ni Ray at Irsa. Pagkatapos ng lahat ito ay sapat na mabuti para sa kanila hanggat mayroon silang isang bubong sa kanilang ulo. Tapos ayos na. Dadalhin ka namin sa iyong bagong tahanan ngayon. Gayon din magpahinga ka ngayon. Magiging abala muli tayo pagdating ng bukas. Sagot ni Gerald. Kasunod nito pinangunahan sila Gerald at Juno sa kanilang tahanan. Tuldok-tuldok. Ang tahanan ni Gerald ay isang marangyang villa na hindi ganon kalayo mula sa Sacra Solis Palace. Naturally, kinagulat nitong kapwa sina Ray at Irsa ang pangalawang pagdating nila sa villa, banal na crop. Hindi ko alam na nakatira ka sa isang napakagandang villa, Kuya Gerald. Bulalas ni Ray na hindi man lang nanatili sa isang villa dati. Sa pag-iisip na iyon, alam na mananatili siya rito ngayon, natural na napasisiyahan siya. Umiling siya sa pagbitiw sa tungkulin, pinangunahan ni Gerald at Juno ang duo sa kani-kanilang mga bagong silid. Pagpasok ay agad na nagwawala sina Ray at Irsa. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga silid ay simpleng kamangha-mangha. Hindi man masimulang ilarawan ni Happy ang damdaming kanilang nararamdaman ngayon. O sige, pahinga ka ng mabuti kayong dalawa. Karapat-dapat ka sa pahinga na ito pagkatapos ng pagsusumikap sa mga nakaraang araw. Gayon din kapag na-unpack mo na ang iyong mga gamit, bumaba ka at magkakaroon kami ng masarap na hapunan ngayong gabi. Sabi ni Gerald. Matapos makita silang tumango bilang pagsang-ayon, lahat pagkatapos ay nagkalat upang makatapos ng kanilang sariling mga bagay. Mismong si Gerald na simpleng bumalik sa kanyang silid. Gayunpaman, hindi nagtagal bago magsimulang tumunog ang kanyang telepono. Sinusuri kung sino ang tumatawag na pagtanto ni Gerald na ito ay isang hindi pamilyar na numero. Habang tiyak na masasabi ni Gerald na ito ay isang lokal na tawag, ang mga paunang unit ng numero ng telepono ay lubos na espesyal upang masabi lang. Iyon lamang ay sapat na upang sabihin kay Gerald na ang tumatawag ay hindi isang ordinaryong tao. Matapos ang panandaliang pag-aalangyan, kalaunan ay nagpasya si Gerald na kunin ang tawag habang mahinahon niyang tinanong, "Hello? Maaari ko bang malaman kung sino ang nagsasalita?" Bago iyon, ito ba si G. Gerald Crawford na kinakausap ko? Tanong ng isang boses na lalaki mula sa kabilang dulo ng tawag. Ako iyon, oo. Sino ito? Sagot ni Gerald, damdaming bahagyang nagtataka ngayon. Isang kasiyahan na sa wakas ay makakausap kita, G. Gerald Crawford. Ang pangalan ko ay Harold Lee, at ako ang namamahala sa Great Council ng Junglom City sa Dreadnought. Kasalukuyan akong nag-iimbestiga ng isang medyo nakakagulo na psychic case, kita mo, at inaasahan kong humingi ng tulong sa iyo. Sabi ni Harold. Bilang ito ay naging, ang tumatawag ay isang tao mula sa Great Council ng Junglom City. Kabanata 1868. Ngayon na alam niya na ang tumatawag ay ang namamahala sa Great Council doon, alam ni Gerald na mas makabubuti kung bibigyan niya ng mukha si Harold at tulungan siyang lumabas. O sige, pupunta ako sa iyong tanggapan bukas ng umaga. Sagot ni Gerald. Natutuwa akong marinig ito. Totoong pinahahalagahan ko ang iyong tulong, G. Crawford. Hihintayin ko ang pagdating mo bukas. Sabi ni Harold sa isang magalang na tono bago tuluyang tumambay. Ang Gerald Sacra Solis Palace ay palaging kagalang-galang kahit na noong ito ay unang itinatag. Ano ang mas mahusay na katibayan ng pahayag na iyon kaysa sa katotohanang si Gerald ang unang taong nakipag-ugnay kay Harold upang malutas ang kasong psychic na ito? Malinaw na ang mga kakayahan ni Gerald ay kilalang malayo at malawak, anuman ang kaso, ang pahinga ang nauna, at ang apat sa kanila ay nasiyahan sa isang nararapat na pagtulog. Umaga kinaumagahan, ginaising ni Gerald si Ray at sinabi sa kanya na patungo na sila sa Great Council. Minsan lamang sila ay nasa sasakyan ng mausisa nang tanungin ni Ray, bakit eksaktong pupunta tayo sa Great Council ngayon, kapatid na Gerald? Malalaman mo sa sandaling makarating tayo doon. Sagot ni Gerald na hinimok na manahimik si Ray. Ano man ang dahilan, kahit papaano, sigurado si Ray na dapat may nangyari.
Makalipas ang mga 20 minuto nang makarating sila sa gusaling Great Council. Pagkalabas ng sasakyan, agad na sinalubong ang dalawa nang makita ni G. Harold na naghihintay na sa kanila sa pasukan. Nang makita ang dalawa, mabilis na lumakad si Harold papunta sa kanila bago siya tinanggap ng may mainit na ngiti at sinabing, "Ang sarap kong makilala ka, G. Crawford." "Gayon din, G. Lee. Isinama ko ang aking alagad, Ray." "Kung nagtataka ka kung sino ito," sagot ni Gerald sa isang magalang na tono habang nakikipagkamay sa lalaki. Narinig ang pagtawag sa kanyang pangalan, mabilis na idinagdag ni Ray, "Isang karangalan na makilala ka, G. Lee." "Tumaan ako kay Ray. Ganun din sa akin. Ano man, magtungo muna tayo bago tayo magpatuloy sa pakikipag-usap, hindi ba?" Sagot ni Harold na nakangiti pa rin. Lumitaw na talagang naramdaman niyang gamaan ang presensya ng duo. Ano man, pagkapasok nila sa gusaling mahusay na konseho, ang dalawa ay pinangunahan sa isang malaking silid ng pagpupulong. Tuldok-tuldok. Sa loob, maraming mga nasasakupang makikita ang masipag na pagtatrabaho upang masugpo ang kaso. Gayunpaman, ang pangalawa ay napansin nila Harold, Gerald, at Ray, tumahimik agad sila. Pag-clear ng kanyang lalamunan, pagkatapos ay sumigaw si Harold, "Sige, makinig kayo, lahat. Pahintulutan akong ipakilala kayong lahat kay G. Gerald Crawford at sa kanyang alagad na si Ray. Narito sila upang matulungan kaming malutas ang kaso, kaya't bigyan natin sila ng isang maligayang pagdating." Nang marinig iyon, ang lahat ng mga nasasakupan ay agad na tumayo at nagsimulang pumalakpak ng buong tuwa upang salubungin ang duo. Naturally, lahat sa kanila ay narinig ang tungkol kay Gerald dati, at ngayon na ang tunay na pakikitungo ay nasa harap nila, siguradong tuwang-tuwa sila. Ngayon na wala sa daan iyon, sumenya si Harold para umupo sina Gerald at Ray sa pwesto bago sabihin, "Ngayon kung gayon." Nang walang karagdagang pag-uusap, hayaang magsimula ang pagpupulong. Sa nasabing iyon, agad na ipinagpatuloy ng kanyang mga sakop ang pagtalakay sa kaso. Matapos ang isa sa kanila ay dumating na may dalang isang file at inilagay sa mesa bago si Gerald, ngumiti si Harold habang sinabi, "Mangyaring tingnan ang natipon naming impormasyon tungkol sa kaso." Nodding nang ibalik niya ang isang banayad na ngiti, nagsimula ng basahin ni Gerald ang mga dokumento. Kabanata 1869. Matapos basahin ito, hindi mapigilan ni Gerald na itaas ang isang bahagyang kilay nang tanungin niya, "Sino nga ba ito, Lord Vantage?" At siya ay isang tao na nag-aangkin na maaaring makita ang nakaraan at hinulaan din ang hinaharap ng isang tao. Marami sa mga tao ang naniniwala na talagang may kapangyarihan siyang basahin ang mga pangyayaring nakabatay sa oras kaya't hindi nakapagtataka kung bakit siya naging tanyag sa huli. "Sa totoo lang nagulat ako na hindi mo pa siya narinig tungkol sa kanya, G. Crawford," sagot ni Harold. Sa pagiging abala niya, talagang hindi nakapagtataka kung bakit hindi pa naririnig ni Gerald ang tungkol sa lalaking iyon dati. Nakasandal kay Gerald, bulong ni Ray, "Alam ko ang tungkol sa kanya, Kuya Gerald, nabasa ko na ang marami sa kanyang mga artikulo at nakita ko pa ang mga video niya dati. Ang totoo, sa palagay ko isa lang siyang phony. Telepono o hindi, masasabi namin kapag nandyan kami." Sagot ni Gerald sa kalmadong tono. Dahil hindi talaga nakakatipon si Gerald ng marami sa impormasyong nasa file, alam niya na ang kanilang susunod na pinakamahusay na mapagpipilian ay magtungo ng diretso para sa eksenang krimen. Pagkatapos ng isang bahagyang pagpos, pagkatapos ay isinara ni Gerald ang file bago magtanong, "Maaari ba tayong magtungo sa pinangyarihan ng krimen ngayon, G. Lee?" "Siyempre," sagot ni Harold nang walang kahit katiting na pag-aalangan. Sa pamamagitan nito, kaagad na humantong si Harold at personal sa duo sa krimen. Mismo nga ang pinangyarihan ng krimen ay isang studio apartment na matatagpuan sa Lotus Bay ng Jonglom City. Ang biktima ay isang babae na humigit kumulang 20s na nagpunta sa pangalang Faye West. Maliwanag na namatay siya sa kanyang pagtulog noong gabi at habang iyon ay tungkol na sa sapat, ang tunay na pagkabigla ay nagmula sa dalawang itim na mga handprints sa kisame sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi ito nakatulong na bukod kay Faye mismo, walang ibang pumasok sa kanyang bahay ng gabing iyon na pinatunayan ng kuha ng kanyang surveillance camera. Habang ang mga investigator ay dumaan sa footage ng camera sa kabuuan ng kanyang apartment para sa dagdag na sukat, ang resulta ay pareho lamang. Siya lamang ang pumasok sa kanyang bahay bago siya namatay. Ano pa pagkatapos ng pag-autopsy sa katawan ni Faye, walang nakitang mga palatandaan kung ano ang pumatay sa kanya. Hindi isang pinsala sa kanyang katawan o mayroong anumang mga bakas ng lason. Totoong nakakagambala. Matapos ang isang buong araw na pagsisiyasat at pagkuha ng walang bagong impormasyon tungkol sa hindi pangkaraniwang pagkamatay, sa wakas ay nagpasya si Harold na dalhin ang malalaking baril na nagtulak sa kanya na tawagan si Gerald noong gabi bago. Dahil si Gerald ay sikat sa pakikitungo sa paranormal, naniniwala si Harold na siya ang perpektong tao na makakatulong sa kanila na i-crack ang kaso. Hindi alintana, natagpuan din ng trio ang kanilang mga sarili sa paglalakad papasok sa studio ng Faye.
Nang dahan-daang pumasok, maasim agad ang ekspresyon ni Gerald. Ang isang napakalaking pambabae na aura ay kumpletong nakabalot sa loob ng apartment ng studio dahil ang katawan ng tao ay natural na binubuo ng panlalaki na aura, napakalawak na pambabae na aura na tulad nito ay tiyak na mag-uudyok ng isang nakakatabong damdamin. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Gerald, tinanong kaagad ni Harold, nagawa mo bang makahanap ng isang bagay, G. Crawford? Umiling si Gerald pagkatapos ay walang kabuluhan na sumagot, hindi pa, kahit na dapat kong sabihin, ang lugar na ito ay may isang napakalaking aura ng pambabae. Kasunod nito, tumungo si Gerald sa kama ni Faye bago humiga. Tama talaga, mayroong dalawang magkakaibang, itim na mga handprints sa itaas mismo niya. Naturally, nagulat ito kay Harold at sa kanyang mga tauhan kahit na hindi sila pinansin ni Gerald. Sa halip, ipinikit niya lamang ang kanyang mga mata at nang buksan niya ulit ang mga ito, isang babae ang nakahiga sa tabi niya. Siyempre, siya ay walang iba kundi ang Faye West mismo. Kumanap ka? Tanong ni Faye sa isang osisero na tono. Paglingon sa kanya, tinanong ni Gerald, bakit mo pinili na maniwala kay Lord Vantage? Kumajekik lamang bilang tugon pagkatapos ay lumingon si Faye upang tingnan ang mga itim na handprints sa kisame. Tulad din ng ginawa ni Gerald, bigla siyang napalayo sa eksena nang tumawag ang boses ni Ray na, Kuya Gerald. Ayos ka lang. Pagdilat ng kanyang mga mata, hindi niya maiwasang maiangat ang isang kilay habang nakatingin kay Ray habang tinatanong, ano ang mali? Kabanata 1870. Akala natin may-ari ka. Pagkatapos ng lahat, hindi ka tumugon sa amin kahit gaano pa kami tumawag sa iyo. Natakot mo kami hanggang sa mamatay, alam mo. Sagot ng nakatulalang si Ray. Pagpili na huwag pansinin ang pahayag ni Ray, tumalon si Gerald sa kama bago sabihin, anuman, natuklasan ko lang ang isang mahalagang bagay. Kaagad na iginuhit ang pansin ng lahat sa silid, pagkatapos ay mabilis na naglakad si Harold bago nagtanong, ano nga ba ang natuklasan mo? Itinuturo ang mga marka ng kamay sa kisame, pagkatapos ay sumagot si Gerald, may mali sa mga itim na handprints na iyon. Nalito, tinanong ni Harold, hindi ako sigurado kung susundin ko. Pag-isipan mo, bakit ang isang mamamatay tao ay mag-iiwan ng mga halatang handprints matapos gawin ang gawa? Sagot ni Gerald. Nang marinig iyon, napasimangot si Harold. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay sumagot siya, sinasabi mo ba na sinusubukan ng mamamatay na linlanggan kami? Nodding bilang sagot, pagkatapos ay sumagot si Gerald, bingo. Anuman, dalhin si Lord Vantage para sa pagtatanong. Mayroon akong isang hinihimok na hinala na ang pagkamatay ni Faye ay may kaugnayan sa kanya. Hindi na nagtanong pa si Harold pagkatapos ay lumingon upang tingnan ang kanyang mga nasasakupan bago mag-order, magpadala ng ilan sa aming mga kalalakihan upang dalhin si Lord Vantage para sa pagtatanong sa tamang oras na ito. Pinapanood na ang mga tauhan ni Harold ay tumakbo upang gawin ang itinuro sa kanila, pagkatapos ay sumubo si Ray palapit kay Gerald bago sabihin, hindi mo ba naramdaman na lahat ng ito ay kakaiba, kapatid na si Gerald? Ito ay, pagkatapos ng lahat naniniwala ako na sa halip ng mga tao, ang mga aswang ang tunay na gumagawa ng krimeng ito. Sinasabi ko talaga sa kanila na ibalik si Lord Vantage sa opisina upang protektahan siya. Pulong ni Gerald bilang sagot. Matapos marinig iyon, sa wakas ay nakita ni Ray ang mas malaking larawan. Dahil wala nang magagawa dito sa ngayon, sinabi ni Gerald na, sige, bumalik tayo sa gusaling mahusay na konseho para sa ngayon. Sa pamamagitan nito, ginawa ng lahat ang sinabi ni Gerald sa kanilang pagbabalik sa gusali, gayunpaman, ang telepono ni Harold ay nagsimulang mag-ring. Sinagot ang iba pang kamay sa tawag, sinabi ni Harold na, oo. Masamang balita, Ginoo, patay si Lord Vantage. Sagot ng kanyang nasasakupan. Nang marinig iyon, agad na maririnig ang pag-screen ng mga gulong habang hinaampas ni Harold ang preno. Ano? Patay. Bulalas ni gulat na si Harold. Sa reaksyon lamang ni Harold, nasabi na ni Gerald na huli na sila. Kaya, ipinapalagay ko na ang patay na tao ay si Lord Vantage. Sabi ni Gerald na nakabuntong hininga lang habang nakatingin sa kanya si Harold. Nagulat na nabasa ni Gerald ang kanyang isipan, mabilis na kumalas si Harold dito bago tumango. Kita ko, kung gayon magtungo tayo agad sa pinangyarihan ng krimen. Idineklara ni Gerald. Kabanata 1871. Nodding bilang tugon pagkatapos ay tumambay si Harold bago tumuntong sa gas habang tumatakbo sila patungo sa pinangyarihan ng krimen. Tulad ng naunang sinabi kay Gerald kay Ray, sa halip na siya ang gumawa, si Lord Vantage ay isa pang biktima. Mula sa kung ano ang maaari niyang mabawasan sa kasalukuyan, si Lord Vantage ay dapat na nakatagpo ng isang kakilakilabot na bagay kay Faye na humantong sa pareho nilang ma-target at sa huli ay pinatay. Tuldok-tuldok. Habang matagumpay na nahulaan ni Gerald na ang Lord Vantage ay magtatapos sa pagkamatay sa susunod, sa kasamaang palad siya ay medyo huli na upang maiwasan ang kanyang kamatayan.
Ano man, dumating agad ang trio sa tahanan ni Lord Vantage. The Elysian Labyrinth. Dahil alam na ito ang tahanan ni Lord Vantage at mayroon na siyang sumusunod na kulto, hindi sorpresa na maraming tao ang naruroon na labis na nabigla. Pagkatapos ng lahat na lumilipad sa ilalim mismo ng isa sa mga sinag ng bahay ay ang walang buhay na katawan ni Lord Vantage. Para sa kaunting backstory, matapos ang pagtatapos sa universidad, inialay ni Lord Vantage ang kanyang buhay sa pagsasaliksik sa larangan ng psikolohiya. Habang ang kanyang pagtaas sa katanyagan ay sa pamamagitan lamang ng pagkakataon, sa sandaling ang mga tao ay nagsimulang lumapit sa kanya para sa mga konsulta at pagsusuri, hindi sila tumigil sa paghingi ng kanyang tulong. At ganun din, naging tanyag siya sa social media. Matapos masanay sa kanyang presensya, talagang nakakagulat na malaman na ang Lord Vantage ay magtatapos sa pagkamatay sa kanyang sariling tahanan ng lahat ng mga lugar. Bumalik kay Gerald at sa kanyang partido, matapos ang paglapit sa pinangyarihan ng krimen, lumingon si Harold upang tingnan ang kanyang nasasakupan na lumakad pa lamang sa trio bago magtanong na may seryosong tono, ano ang sitwasyon. Kaya ayon sa mga paglalarawan ng saksi, si Lord Vantage ay simpleng nagsagawa ng isa pa sa kanyang maraming mga konsulta kanina nang bigla na lang nagsimula siyang lumutang. Ang mga testigo ay nakatitig lamang sa takot habang pinipisil niya ang kanyang sariling leeg hanggang sa kalaunan ay namatay siya sa pagkakasakal. Iniulat ang nasasakupan. Wastong natigilan si Harold matapos marinig iyon. Upang isipin na ang isang bagay na nakakatakot ay maaaring mangyari sa totoong mundo. Tungkol kay Gerald, nagpatuloy siya at tumayo sa ilalim mismo ng umikot na bangkay bago tumingin sa paligid. Kahit na wala lang siyang makita na wala sa karaniwan. Kumanap ka ng kahit ano, Kuya Gerald. Tanong ng naguguluhan na si Ray. Kaya para sa mga nagsisimula, ang lugar na ito ay puno ng pambabae na aura tulad ng lugar ni Faye. Sa madaling salita, sigurado akong ang salarin ay ang parehong individual, sagot ni Gerald. Nakikita ko. Pa rin, hindi mo ba nakita ang lahat ng ito ng medyo kakaiba, kapatid na Gerald? Sino sa tamang pag-iisip ang sasakal sa kanilang sarili hanggang sa mamatay? Ungol ng naguguluhang si Ray. Bahagyang nakasimangot habang pinipikit, tinugon ni Gerald pagkatapos, hindi siya sigurado. Prangka ako at sasabihin na mula sa kung ano ang maaari kong tipunin, isang multo dapat ay may nagmamayari sa kanya. Paano at bakit pa niya isasakal ang kanyang sarili hanggang sa mamatay? Gayunpaman, walang ordinaryong aswang ang makakagawa nito. Nakaramdam ng isang paglamig sa kanyang gulugod, mabilis na hinawakan ni Ray ang kanyang leeg bago takot na nauutol, sinasabi mo ba na ang aswang na iyon ay maaaring pagmamasdan sa amin sa sandaling ito? Negatibo. Hindi ko maramdaman ang pagkakaroon nito, aliw ni Gerald na hinimok na makahinga si Ray. Gayunpaman, hindi maiwasang makaramdam ni Ray ng goosebumps sa buong pag-iisipan niya kung paano lihim na sinusunod siya ng mga aswang sa lahat ng oras. Makalipas ang ilang sandali, si Harold ay lumakad papunta sa duo bago nagtanong, maghanap ng anumang bagay mula sa karaniwan, G. Crawford. Kabanata 1872. Mula sa kung ano ang nagawa kong magtipon hanggang sa puntong ito, ang mamamatay tao ay hindi kailanman isang tao, ngunit sa halip, isang mapusok na aswang. Halika ulit. Isang galit na aswang. Sigurado ka ba naganap, G. Crawford? Hindi ito eksaktong menor de edad na kaso, sagot ni Harold sa isang medyo nagdududa na tono. Sa totoo lang, hindi talaga naniniwala si Harold sa mga aswang. Gayunpaman, sa napakaraming mga supernatural na pangyayari na nangyayari sa harap ng kanyang mga mata, anong iba pang pagpipilian ang mayroon siya ngunit maniwala? Dahil tinanggap mo ako upang malutas ang kaso, magtiwala ka lang sa akin, Gilly. Ano man, ipinapangako ko sa iyo na ako, si Gerald Crawford, ay hindi kailanman nagsisinungaling tungkol sa mga bagay na tulad nito. Kung tatanggi pa rin kayong maniwala sa akin, subalit, huwag nating ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras ng bawat isa, sagot ni Gerald habang agad itong lumingon upang umalis. Kung ang kanyang paghuhusga ay hindi mapagkakatiwalaan, maaari rin siyang umalis. Mabilis na pinahinto ang pag-alis ni Gerald pagkatapos ay bamaantong hininga si Harold bago sinabi, hindi mo ako naiintindihan, G. Crawford. Hindi ko naman pinagdududahan ang iyong mga kakayahan. Gayunpaman, tandaan na ang kasong ito ay medyo wala sa kamay ngayon. Kailangan ko ng isang bagay ng kaunti pa. Kambansing kalmado ang lahat kung alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Ginoo, sinisiguro ko sa iyo ang 100% na ang mga aswang ay kasama natin. Ano man kung mananatili ako pagkatapos ay huwag tayong magsayang ng anumang oras sa pagtatalo tungkol sa kanilang pagkakaroon. Ang pangunahing focus ngayon ay dapat upang makuha ang masamaang loob multo bago ito maging sanhi ng anumang karagdagang problema. Idineklara ni Gerald sa isang seryosong tono. Oo, tama ka. Mabuti kung gayon inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo, G. Crawford.
Sa sinabi na, ano ang susunod na dapat nating gawin? Tanong ni Harold. Sa ngayon, iminumungkahi ko na ikaw at ang iyong mga kalalakihan ay magtungo muna habang mananatili ako rito kasama ang aking alagad. Tawagin itong isang kutob, ngunit naniniwala ako na ang mapuusok na aswang ay mayroon pa ring hindi natapos na negosyo dito. Sa pag-iisip na iyan, tiyak na babalik ito ngayong gabi. Sagot ni Gerald. Nang marinig iyon, sumang-ayon lamang si Harold. Dahil pinili niyang magtiwala kay Gerald, naniniwala siyang may plano si Gerald. Bukod si Gerald ay dalubhasa sa supernatural dito, kaya sino siya upang questionin ang kanyang mga desisyon. Sa pamamagitan nito, umalis si Harold at ang kanyang mga tauhan sa gusali. Sa puntong iyon, ang karamihan ng tao mula sa una ay nagkalat dahil hindi ito tulad ng kahit sino na magbigay sa kanila ng payo pa rin, at ang Elysian Labyrinth ay kaagad na kinulong. Upang magpalipas ng oras, si Gerald at Ray ay nanatili lamang sa kanilang sasakyan sa labas ng bahay ng namatay. Kapag dumating ang gabi, hindi mapigilan ni Ray na magtanong, sigurado ka ba na makikita natin ang multo ngayong gabi, kapatid na si Gerald? Sa simpleng paglalagay nito, lahat ng mga aswang ay likas na nadarama ang pangangailangan na bumalik sa mga tanawin ng krimen na kinasasangkutan nila. Ang pagdaragdag nito sa katotohanang ang gabi ay kadalasang pinakaaktibong oras para sa mga aswang, sigurado akong ang pagbabalik loob na aswang ay magbabalik. Sagot ni Gerald. Sa kumpiyansa ng tunog ni Gerald, hilig maniwala si Ray na dapat tama si Gerald. Nang makita na tinanong ni Ray, inilabas ni Gerald ang kanyang telepono upang suriin ang oras. Tila, 10 na. Nodding habang isinasaling pabalik sa kanyang bulsa ang kanyang telepono, sinabi ni Gerald, sige, gumawa tayo ng hakbang. Kasunod nito, iniwan ng duo ang kotse bago lihim na patungo sa pasukan ng Elysian Labyrinth. Pagbubukas pa lang ni Ray ng pinto, gayunpaman, biglang tumawag si Gerald sa isang hinay na tono, hawakan mo ito. Paglingon ni Ray at tiningnan si Gerald, iniisip kung ano ang mali, hindi niya mapigil ang kunot ang mga mata niya habang nakalagay ang kamay ni Gerald sa noo ni Ray. Ang totoo, si Gerald ay kasalukuyang nagpapadala ng ilang kapangyarihan kay Ray. Kabanata 1873. Ano? Eksaktong ginagawa mo, kapatid na Gerald? Tanong ng naguguluhan na si Ray. Naglilipat ako ng kaunting kapangyarihan sa iyo upang makita mo ang mga aswang na tulad ko mula ngayon. Gayunpaman, babalaan na ang mga masasamang espiritu na ito ay maaaring maging mas nakakatakot at mas malupit kaysa sa naisip mo. Sa pag-iisip na iyon, pinapayuhan ko kayong ay bakal ang iyong kalooban. Paliwanag ni Gerald. Dahil ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon ni Ray na makita ang isang tunay na masamang espiritu, alam ni Gerald na ang karanasan ay maaaring maging nakakainis. Sa pamamagitan nito, tiniyak niyang sasabihin kay Ray na ihanda ang kanyang sarili sa pag-asang ang kanyang alagad ay hindi magtatapos sa pagbasa lamang ng kanyang pantalon at nahimatay sa lugar. Nakuha mo, Kuya Gerald. Siguraduhin kong panatilihin ang aking check. Sagot ni Ray, determinasyon sa kanyang mga mata. Nodding bilang tugon, pinangunahan ni Gerald ang daan patungo sa Elysian Labyrinth. Pagdating sa loob, mabilis na tinawag ni Gerald ang Astrabeast Sword bago sinabi, Spirit Summoning Spell. Kasunod nito, sinimulan niyang baguhin ang isang incantation ng mga uri upang ipatawag ang anumang kalapit na mga aswang. Kapag matagumpay na nakumpleto ang spell, ang anumang mga espiritu na nagtatagal sa paligid ay agad na napipilit na magtungo sa Elysian Labyrinth. Ito rin ang dahilan kung bakit labis na binigyang diin ni Gerald ang pagkakayod kay Ray kanina. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang alam kung anong mga uri ng mga aswang ang magpapakita. Anuman sa pagkumpleto ng spell, sina Gerald at Ray pagkatapos ay naghintay doon sa katahimikan, gayunman, hindi nagtagal bago sumabog ang simoy ng leeg sa likod ng leeg ni Ray, na nagdulot ng panginginig sa buong katawan niya. Kuya Gerald, angal ni Ray. Nang marinig iyon, agad na iginawad ni Gerald ang Astrabeast Sword sa masamang espiritu na nagpakita mismo sa likuran ni Ray. Mabilis na bumalik si Ray upang tignan kung ano ang inaatake ni Gerald. Natagpuan lamang ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang makita niya ang isang masamang espiritu na may maliit na mukha na nanlilisik sa kanya. Habang ang maliit na mukha ay kumikinang sa isang madilim na asol, ang mga mata ng espiritu ay isang dagwang pula na ginagawang mas nakakatakot tingnan ang masamang espiritu. Napagtanto na si Ray ay takot na hindi siya makahinga ng tama, mabilis na siniko ni Gerald ang kanyang alagad sa likuran bago sumigaw, manatili ka sa likuran ko. Haharapin ko ito. Ngayon na nasa ligtas na posisyon si Ray, lumundag si Gerald upang magwelga muli sa diwa. Kahit na, ang masamang espiritu ay hindi papayag sa kanyang sarili na madaling matamaan. Mabilis na pagmorphing sa isang itim na miasma, agad itong nagsimulang subukang makatakas. Siyempre, hindi pa bibigyan ni Gerald ng pagkakataong iyon. Pinalawak ang braso, saka sumigaw si Gerald ng Soul Chain. At tulad nito, ang kanyang kaluluwa na chain ay ipinatawag at mabilis itong nakabalot sa masamang espiritu.
Hilahin. Bilin kay Gerald na nagre-resulta sa kadena na pilit na kinakaladkad ang galit na ngayon at umuungal na espiritu sa harap mismo ni Gerald. Totoo bang naisip mo na makakaligtas ka sa mahigpit na pagkakahawak ng isang magsasaka, masamang espiritu? Mock Gerald in a disdainful tone. Nang napagtanto na ang diwa ay nakuha, si Ray, na huminahon lamang, ay mabilis na lumakad sa tagiliran ni Gerald. Naramdaman lamang na lumaktaw muli ang kanyang puso nang makita niya kung gaano katakot ang masamang espiritu na tumingin sa malapitan. Huwag kang mag-alala, hindi ka nito maaatake ngayon na nakagapos ko ito. Pinag-uusapan kung alin kung nakakaramdam ka pa rin ng pananakot, huwag mag-alala tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang una lamang sa marami, at kung maraming espiritu ang nakikita mo, mas mababa ang pananakot na kalaunan ay magiging hitsura nila. Aliw ni Gerald, alam na nahihirapan si Ray na tanggapin ang lahat ng ito. Alam ni Gerald para sa isang katotohanan na maraming mga tao ang makakakuha ng basa sa kanilang sarili sa nakikita ang masamang espiritu sa unang pagkakataon. Habang si Ray ay takot sa una, sa kalaunan ay naging matigas siya upang hawakan ito at iyon ang nakaramdam ng kasiyahan kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, alam niya sa lahat ng mga tao na ang pag-aakma sa mga nakakakilabot na espiritu ay tumagal ng oras, kaya hindi pipilitin ni Gerald na mabilis na umangkop sa kanila si Ray. Anuman matapos tumango bilang sagot, saka umungol si Ray, kapatid na Gerald, tungkol sa masamang espiritong iyon. Kabanata 1874. Napagtanto na si Ray ay tumitingin sa masamang espiritu, pagkatapos ay sumagot si Gerald, patayin ko ito upang hindi na ito maging sanhi ng karagdagang pinsala. Kasunod nito, inilabas ni Gerald ang Fangratem Talisman. At sa pagwagayway nito sa harap ng masasamang espiritu, agad itong nagpalabas ng isang malakas na ugong. Gayunpaman kung mas matagal itong yumangal, mahina ang tunog nito, hanggang sa huli, nabawasan ito ng walang iba kundi ang abo. At tulad nito, natalo ni Gerald ang masasamang espiritu. Salamat sa Fangratem Talisman, ang pakikitungo sa mga espiritu ay hindi na isang pangunahing isyu para kay Gerald. Mismong si Ray lang ang nakatingin na napatulala sa ganoong kadali na pinatalsik ni Gerald ang masamang espiritu. Upang isipin na ang Fangratem Talisman ay napakalakas. Ang anteng-anteng ay talagang hindi ka panipaniwala, kapatid Gerald. Bulalas ni Ray. Sa totoo lang, bakit sa palagay mo pa nakikita ito ng Fangratem Clan bilang isang karapat-dapat na kayamanan? Sagot ni Gerald. Kung kahit na ang Fangratem Clan ay pinahalagahan ito, walang alinlangan na isang malakas na item, tiyak na ipinaliwanag kung bakit pinanganib ng mga tao ang kanilang buhay upang makuha lamang ang anteng-anteng. Kahit na, sa huli, ang anteng-anteng ay may-ari lamang kay Gerald. Anuman, ngayon na napagtagumpayan ang issue, sinabihan si Gerald na sabihin, sige, tapos na tayo dito. Pumunta tayo sa mahusay na konseho. Sa pamamagitan nito, iniwan ng duo ang Elysian Labyrinth, at hindi nagtagal, ang kanilang sasakyan ay tumigil bago ang gusali ng Great Council. Sa kabila ng katotohanang nasa hating gabi na doon, ang buong gusali ay maliwanag pa rin na naiilawan at ang kapaligiran doon ay naging masigla tulad ng dati. Pagkatapos ng lahat, si Harold at ang kanyang mga tauhan ay balisa na naghihintay para mag-ulat sina Gerald at Ray. Anuman nang makita sina Gerald at Ray na papalabas, ang isa sa mga tauhan ni Harold, na nakapwesto sa harap ng gusali upang iulat ang pagbalik ng duo, agad na tumakbo patungo sa tanggapan ni Harold bago tuwang-tuwa na naiulat, Sir. Bumalik na sila. Nang marinig iyon, agad na tumayo ang natuwa kay Harold at sumugod palabas ng kanyang opisina. Nang makita sina Gerald at Ray doon, mabilis niyang sinalubong ang mga ito bago nagtanong na may umaasang mukha, ano ang sitwasyon, G. Crawford? Sa pagtingin kay Harold, mahinahon na sumagot si Gerald, na-exercise ko na ang masamang espiritu, G. Lee. Ang lahat ay naayos na. Narinig iyon, agad na umu-NGOs ng maluwag si G. Lee bago tumango. Sa puntong ito, lubos siyang naniniwala sa mga sinabi ni Gerald. Ngayon kung wala nang iba pa, magpapahinga kami. Dagdag ni Gerald. Siyempre, muli, labis kaming nagpapasalamat sa lahat ng iyong tulong, G. Crawford. Sumagot si Harold habang personal niyang nakikita sila hanggang makuha nila ang kanilang kotse. Pagkatapos lamang umalis ng duo nang sa wakas ay bumalik si Harold sa gusali. Sir, sa palagay mo talaga nalutas ang kaso. Ganun lang. Ibig kong sabihin hindi upang maging bastos ngunit ang ideya ng mga aswang mayroon, ungol ng isa sa mga nasasakupang Harold ngayong umalis na sina Gerald at Ray. Likas sa kanila na makaramdam ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang sino man ay makakaramdam ng pag-aalinlangan sa pagkakaroon ng mga aswang. Kahit na, ang matitinding katotohanan ay ang mga aswang na tunay na umiiral sa parehong eroplano na tulad nila. Dahil hindi nila sila makita, hindi nangangahulugang hindi sila totoo.
Kabanata 1875. Ngayong tapos na ang kaso at gising pa rin sila, umuwi sina Gerald at Ray upang ilabas sina Juno at Yrsa upang magkaroon ng hapunan. Papunta sa isang lokal na night market, ang apat ay nakakita ng isang magandang stall at doon umupo. Pagkaupo, hindi mapigilan ni Ray na bulalas, wow! To think na magkakaroon ng ganoong lugar sa lungsod. Si Ray, para sa isa, ay hindi pa nakakarating sa mga lugar na tulad nito dati, kaya medyo wala siyang ideya na ang mga locals yung tulad nito ay mayroon ng una. Ano? Hindi ka ba nag-aral dito? Paano mo nagastos ang lahat ng iyong mga taon sa universidad na ito nang hindi mo nalalaman ang tungkol sa lugar na ito? Ang iyong buhay sa universidad ay isang kompletong basura. Biro ni Gerald bago ngumisi. Nakatawa ng tawa, napangalot si Ray sa likod ng kanyang ulo sa bahagyang kahihiyan bago sumagot, gayunpaman, ipinapakita lamang nito na mas marami akong nagtatrabaho at mas mababa ang laro. Kahit na walang kamalay-malay na pinuri ni Ray ang kanyang sarili, pasimpleng iginulong ng trio ang kanilang mga mata bilang tugon. Wala sa kanila ang maaaring manalo laban kay Ray pagdating sa narcissism. Sa sandaling iyon, ang may-ari ng stall ay lumakad na may isang meno, isang ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya, maligayang pagdating, maligayang pagdating. Mayroong isang diskwento sa lahat ngayon kaya tiyaking pipiliin mo ang nais mo. Nang marinig iyon, agad na sumigaw si Ray, talaga. Tapos nag-o-order ako ng marami noon, Kuya Gerald. Kung sa bagay, hindi ako ang magbabayad ng bayarin. Pinapanood si Ray sa katumawa bago kumuha ng meno, simpleng umiling si Gerald sa kanyang parang bata na alagad. Hindi yun talaga ang iniisip ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, marami siyang natitirang pera kaya't ang pagpapagamot sa kanyang partido ay hindi talagang isang bagay sa kanya. Habang iyon ang kaso, sa oras na ang pagkain na iniutos ni Ray ay dumating 10 minuto makalipas, ang halaga ay nakakapagtataka, upang masabi lang. Umorder ka ng kaunti, Ray. Maaari ba nating matapos ang lahat ng ito? Tanong ni Juno habang nakatingin sa bata. Huwag maliitin ang aking gana, Miss Zorn. Sagot ni Ray habang tinatapik ang dibdib. Hindi nakatitiyak kung paano tumugon doon, pasimpleng umiling si Juno, inaasahan na sinasadya niya ang sinabi niya. Sa pamamagitan nito, lahat silang apat ay nagsimulang kumain ng kanilang pagkain. Nakita kung gaano kabilas natapos ni Ray ang pagkain niya, hindi mapigilan ni Gerald na tumawa habang sinabi niya, Ray, ang pagkain ay hindi pupunta kahit saan. Bakit ka kumakain na para bang hindi ka nakakakain sa daang taon? Gutom na multo ka ba o ano? Pagtingin kay Gerald na may mga pisngi na pinuno pa rin ng pagkain, pagkatapos ay ngumunguya ng kaunti si Ray bago sumagot, hindi ko mapigilan, Kuya Gerald. Hindi pa tayo kumakain ng buong araw, alam mo. Napabuntong hininga habang umiling, sinabi ni Gerald na wala ka talagang pakialam sa iyong imahe, hindi ba, Ray? Habang ang ilan ay maaaring isaalang-alang na isang insulto, ito ay isang papuri sa libro ni Gerald. Mahalaga, sinasabi niya na si Ray ay hindi isang mapagpanggap na tao at ang gayong mga tao ay napakadaling makitungo. Ano man ang kaso, pagkatapos ng kumain ng mas matagal, hindi mapigilan ni Juno na tanungin, speaking of which. Ano ang susunod nating plano, Gerald? Kabanata 1876. Ngayon na wala ng mga nakakagambala at karamihan ay tapos na sa kanilang pagkain, gayon din ang oras na talakayin ng mga bagay ng mas seryoso. Sa gayon, iniisip kong magsimula ng bagong opisina sa isang bagong lugar. Kung gagana ang mga bagay, magkakaroon kami ng aming sariling itinatag na kumpanya na tumatalakay sa mga psychic matter. Sa ganoong paraan, malalaman ng mga tao kung saan tayo hahanapin kung mayroon silang mga issue hinggil sa mga ganoong bagay, sagot ni Gerald. Matapos malutas ang misteryo ngayon, naisip ni Gerald kung paano lamang nakitungo ang Great Council sa mga bagay sa pagitan ng mga tao hanggang sa puntong ito. Kung nagtatag siya ng isang kumpanya na nagdadalubhasa sa pagharap sa paranormal, ang mga naghahanap ng tulong ay makakakuha ng aktwal na mga resulta sa halip na magkaroon ng mga cliff-face investigator. Ano pa sa pagbubukas ng mga pintuan sa mundo ng multo, mas maraming mga insidente na tulad nito ay tiyak na mangyayari, na higit na nagudyok kay Gerald na magbigay ng seryosong pag-iisip tungkol sa ideya. Alinmang paraan, matapos mapakinggan ang mungkahi ni Gerald, agad na tumango ang trio nang walang kahit na anong pag-aalinlangan. Sa palagay ko napakahusay na ideya iyon, Gerald. Sabi ni Juno habang nakatingin sa kanya. Natutuwa akong iniisip mo ito. Speaking of which, Ray, Yrsa. Pareho kayong magsisimula ng formal na pagsasanay sa lalong madaling panahon. Hinahain ka namin ni Juno ng hiwalay, at kapag handa ka na, sisimulan ka naming palabasin upang labanan ang totoong laban. Sa pag-iisip na iyan, pareho kayong pinakamahusay na ihanda ang inyong sarili. Idineklara ni Gerald. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin ang dalawang disipulo bago tumango ng bahagya. Mismong si Ray ang may determinadong ekspresyon ng kanyang mukha habang sumasagot, "Got it, Kuya Gerald."
Hindi ka namin hahayaan. Sa totoo lang, medyo matagal nang naghihintay si Ray sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, masigasig siyang malaman ang tungkol sa maraming mga paraan ng maayos na pakikitungo sa mga aswang. Habang totoo na natapos siyang medyo natakot kanina dahil sa ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon ng maayos na makita ang isang masamang espiritu, dapat niyang aminin na ang karanasan ay isang mahalaga. Anuman, habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng apat habang tinatapos nila ang kanilang pagkain, ang malalakas na ingay ng pagbagsak na malapit na ang agad na nakuha ang kanilang pansin. Pagbukas upang harapin ang pinagmulan ng tunog, nakita ng grupo ang isang medyo nakakaintimidong mukhang gang na armado ng mga kahoy na paniki na dahan-daang papunta sa kanila. Habang sila ay dahan-daang sumulong, tinitiyak ng mga hooligan na sirain ang lahat ng mga quadra sa kanilang paligid kasama ang kanilang mga paniki. Naturally, ang eksena ay agad na naging sanhi upang sumimangot si Gerald at ang mga miyembro ng kanyang partido. Upang isiping mabangga sila sa ganoong sitwasyon habang kumakain. Ang may-ari ng stall mismo ay nakapak na ng kanyang mga paninda, mukhang labis na pagkabalisa. Ha, magsasara na ba kayo? Ngunit hindi pa tayo tapos kumain. Tanong ni Ray habang nakatingin sa may-ari ng nagpapanik na stall. Tingnan mo, umalis ka na lang habang kaya mo. Huwag mag-alala tungkol sa pagbabayad. Isaalang-alang mo ito para sa akin. Sumagot ang may-ari ng stall sa isang nagmamadaling tono matapos ang pag-empake at handa na itulak ang kanyang cart. Sino nga ba ang mga taong iyon? At bakit kinilabutan ka sa kanila? Sumunod na tanong ni Gerald. Habang malinaw na alam niya na ang mga ito ay miyembro ng gang, nais niya ng higit pang mga detalye tungkol sa kanila. Kumihingal bilang tugon, mabilis na sumagot ang may-ari ng stall, galing sila sa Hawklocks gang, at nagpapatakbo sila ng mga ligtas na proteksyon sa paligid dito. Hindi ko masabi ang higit pa rito, kaya't mangyaring, hayaan mo na lang kaming umalis at ang aking anak na babae. Katatapos lamang niyang ituloy ang pagtulak sa kanyang cart, may maririnig na sigaw na nagsasabing, tigilan mo siya. Kasunod nito, maraming mga miyembro ng gang ang mabilis na sumugod upang harangan ang kanyang landas. Napapaligiran ng mga kalalakihan na kumakalat ng paniki, ang may-ari ng stall at ang kanyang anak na babae ay hindi na makagawa pa ng isang hakbang. Kabanata 1877. Makalipas ang ilang sandali, isang lalaki na may mukha na peklat ay lumapit sa babae bago siya bugyat, nagpaplano sa pagpunta sa isang lugar, boss. Big brother, nagpapatakbo lamang kami ng isang maliit na negosyo. Wala talaga kaming pera na ibibigay sa iyo. Sumagot ang may-ari ng stall sa isang nagbitiw na tono. Upitan ang crop. Hini siya ng peklat na lalaki bago sampelan sa kanan ng pisngi. Dahil sa kung gaano kahirap niya siya tamaan, natapos ang babae na sumuray sa dalawang hakbang pabalik bago sumandal sa kanyang cart upang suportahan ang sarili. Ina! Sigaw ng anak na babae ng babae kaagad na tumakbo sa kanya upang alalayan siya. Kasunod nito, sinaman niya ng tingin ng scarred na lalaki bago sumigaw, "You put bastard!" Upang isipin na maglakas loob ka sa isang babae. Ito ang iyong anak na babae, boss. Siya ay medyo tagatingin. Hini siya ng peklat na lalaki, isang nakakahamak na ngiti sa kanyang mukha habang naglalakad papunta sa anak na babae ng may-ari ng stall bago siya yangkang sa kanyang tagiliran. Bitawan mo ako, ikaw ay B-starred. Ano ang plano mong gawin? Sigaw ng kawawang dalaga habang tinangka nitong mapalaya ang sarili mula sa pagkakahawak. Nakalulungkot siya ay masyadong mahina at kahit na makakuha ng isang tugon mula sa kanya. Tuldok-tuldok. Anuman nang makita na hindi niya balak na pakawalan ang kanyang anak na babae, ang may-ari ngayon na may maluha na mata na may-ari ay mabilis na hinaila pabalik ang kanyang anak na babae. Sa sandaling nasa likuran niya ang batang babae, humarap ang may-ari ng stall upang harapin ang scarred na lalaki bago magmakaawa, mangyaring, "Big brother. Iwanan mo lang siya maging. Ibibigay ko sa iyo ang pera." Nakangiting lalo pang masama matapos marinig iyon, sumagot ang scarred na lalaki saka, "Ayoko na ng pera mo. Sa halip, bakit hindi ka at ang iyong anak na babae ay sumunod lamang sa akin at maging mga alipin ko? Sisiguraduhin kung mayroon kang komportableng buhay. Kumusta naman?" Maliwanag na ang kasuklam-suklam na lalaking ito ay ginasto ang mga kababaihan kaysa sa pera, at ngayon ay nakatingin siya sa kapwa may-ari ng stall at kanyang anak na babae. Tuldok-tuldok. Naiintindihan na takot matapos marinig iyon, alam ng duo na hindi nila maiiwasan ang kaguluhan ngayong gabi. Hindi hinahangad na mapuksa niya ang hinaharap na anak na dalaga, sa kalaunan ay iminungkahi ng may-ari ng stall, "Big brother, paano ito? Tuldok-tuldok. Iwanan ang aking anak na babae at kusang susundin kita. Ano? Naglakas loob ka ba makipag-bargain sa akin? Palibhasa ay ganyan kakalokohan, mga lalaki. Kunin sila." Sigaw ng may peklat na lalaki sa sobrang galit.
Dahil sa naglakas loob silang labanan siya sa kabila ng katotohanan siya ay naging magalang na magtanong, hindi na siya laban sa paggamit ng puwersa. Ano man ang kaso, sa pagdinig ng kanyang order, agad na sumugod ang kanyang mga underlay at nagsimulang paghila parehong mayari ng stall at kanyang anak na babae. Habang may mga tao pa rin sa paligid, wala sa kanila ang naglakas loob na pumasok. Pagkatapos ng lahat, walang nagnanais ng gulo sa mga hooligan na ito. Biglang-biglang sumigaw ng isang panlalaki na boses, huminto ka dyan. Nagulat lahat ay lumingon upang tingnan ang pinagmula ng boses. At nakatayo doon habang nakaturo sa peklat na lalaki, si Ray. Nakatingin sa kabataan, ang taong may peklat pagkatapos ay ngingisyan ha. Sino ka ba? Tingnan mo, tapusin mo na lang ang pagkain mo at huwag maging isang busy, anak. Mas gugustuhin kong maging isang busybody kaysa maging bastard tulad mo. Upang isipin na mayroong isang lalaki sa planeta na ito na maglakas loob na bulayan ang dalawang inosenteng kababaihan kasama ang kanyang pangkat na mga hooligan. Kinutya ni Ray. Sa mga sandaling iyon nakatitig lamang si Gerald, Ray, at Juno kay Ray. Pagkatapos ng lahat wala sa kanila ang inaasahan na siya ng lahat ng mga tao ang harapin ng mga gangsters na iyon. Kabanata 1878. Pagod ka na bang mabuhay o ano, anak? Seryoso ka bang nakikialam sa aking mga gawain? Alam mo ba kahit sino ako? Ungol ng peklat na lalaki habang patuloy na matitig ang tingin kay Ray. Hindi mo alam, wala kang pakialam. Ano man, pakawalan na sila o tatawagin ko ang mahusay na konseho. Ganting sagot ni Ray bago pangingisda ang kanyang telepono sa pag-asang banta ang gangster. Nang marinig iyon, ang scarred na tao at ang kanyang mga underlay ay agad na nagsimulang tumawa ng moccasin. Kapag natapos na siya sa pagtawa, ang taong may peklat ay saka nagbiro, sa totoo lang iniisip mo na darating sila kapag alam nilang kasali tayo. Sige at tawagan sila pagkatapos. Tingnan kung anong mangyayari. Narinig iyon, medyo nagulat si Ray. Upang isipin na ang mga hooligan na ito ay hindi natatakot sa kapangyarihan ng Great Council. Umiling ang scarred na lalaki pagkatapos ay sumenyas para sa kanyang mga tauhan na sundan si Ray, na hinihimok si Ray na likas na humakbang pabalik. Gayunpaman, bago siya kumuha ng isa pa, bigla niyang naramdaman ang isang mahigpit na pagtapik sa balikat niya. Paglingon ko at pagkakita na si Gerald iyon, bulong ni Ray. Kapatid na Gerald. Tinulak lamang si Ray pabalik sa kinauupuan niya pagkatapos ay kalmado na sumagot, relax lang at iwanan mo ang natitira sa akin. Naiintindihan na magiging maayos ang lahat ngayong papasok na si Gerald, pinili ni Ray na hindi na magsalita pa. Sa totoo lang tuluyan na rin pumapasok si Gerald kahit na hindi si Ray. Parin, pinasimple ni Ray ang mga bagay para sa kanya. Ngayon ay maaari niyang laktawan ang pakikipag-usap sa mga numbskulls na una at dumiretso lamang sa pagtuturo sa kanila ng isang karapat-dapat na aralin. Sa pamamagitan nito, tumagal si Gerald ng isang hakbang pasulong, bago nawala sa manipis na hangin. Habang nanlalaki ang mga mata ng lahat, nagtataka kung saan siya napunta, agad na sinagot ang kanilang katanungan ng ang ilan sa mga salot na may peklat ay nahulog sa lupa. Nakatitig sa kabataan na kahit papaano ay nakatayo na malapit sa kanya, napagtanto ngayon ng may peklat na lalaki kung gaano takot at makapangyarihang si Gerald talaga. Hindi nais ang mga bagay na magtatapos lamang ng ganito, ang scarred na lalaki ay mabilis na kumawala sa kanyang gulat na estado bago lumingon upang tumingin sa kanyang natitirang mga nasasakupan at nag-order, dam lahat. Pag-atake. Sa sobrang takot niya, bago pa man makapag-react ang kanyang natitirang kalalakihan, inilabas na ni Gerald ang lahat sa kanila. Ang natitirang nakatayo lamang ay ang taong may peklat mismo. Napagtanto na hindi niya makita ang naging likha ni Gerald bago bumaba ang kanyang mga tauhan, alam na ng kinilabutan ngayon na may peklat na hooligan na wala siyang pagkakataon laban sa kabataan na ito. Pakiramdam ng simoy sa harap niya, kumilabot ang pilat na lalaki nang mapagtanto niya na tinititigan siya ngayon ni Gerald sa mata. Nangungulit, idineklara ni Gerald na, lumayo ka sa aking paningin. Hindi na kita nais na makita ka ulit o ang iyong mga kalalakihan dito. Huwag pansinin iyon at lahat kayo ay maaaring asahan na makatanggap ng mga one-way na ticket sa impyerno. Napalunok habang kaagad siyang tumango sa takot, ang may peklat na tao sa kamabilis na sumugod kasama ang kanyang mga salot na tulad ng nakakaawa na mga daga na sila. Sa pagharap nito, lumakad si Gerald sa may-ari ng stall at kanyang anak bago ngumiti habang sinabi niya, mabuti na ang lahat ngayon. Salamat. Maraming salamat. Sigaw ng gama na may-ari ng stall. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Tama lang ang ginagawa ko. Sagot ni Gerald sa isang mahinang tono. Gayunpaman, isipin na si Ray ay magiging mas mabilis kaysa sa kanya pagdating sa paghanap ng hustisya para sa iba. Nagpapasalamat si Gerald sa paligid ng nangyari ang lahat ng ito, kung hindi man sino ang nakakaalam kung anong uri ng kaguluhan ang makukuha ni Ray. Habang ang katwiran ni Ray ay tiyak na palakpakan, siya ay medyo mahina pa rin upang manunuya sa iba.
Kabanata 1879. Speaking of which, hindi pa kami busog, boss. Sa nasabing iyon, bakit hindi mo ipagpatuloy ang negosyo? Sabi ni Gerald. Oh, bigyan mo lang ako ng 1 minuto at gagawa ako ng higit para makakain kayong lahat pagkatapos. Sumagot ang may-ari ng stall na halos agarang isang malapad na ngiti sa kanyang mukha. Dahil na-save lang nila siya, natural lamang na naramdaman niya ang pangangailangan na bayaran ang kanilang kabaitan sa mabuting pakikitungo. Sa pamamagitan nito, mabilis niyang sinimulang iset up muli ang kanyang stall bago magtrabaho, at hindi nagtagal, isang napakalaking pinggan ng pagkain ang inihain sa mesa ni Gerald. Totoong nagpapasalamat ako sa iyong tulong ngayon kaya't lahat ng ito ay nasa akin. Idineklarang may-ari ng stall. Bago pa man sumagot si Gerald o ang mga batang babae, sinabi na ni Reyna, masyado kang magalang, boss. Maliit lamang ito sa amin. Nang marinig iyon, maaaring makatulong ang trio ngunit hindi makatingin kay Ray na nakataas ang mga kilay, iniisip kung gaano siya kaiya. Sa gayon, maliit o hindi, malaking tulong pa rin ito sa amin. Ngayon kumain ka na at sabihin sa akin kung kailangan mo ng higit pa. Sagot ng may-ari ng stall bago masayang bumalik sa trabaho. Nang makaalis na siya, hindi mapigilan ni Juno na masulyapan si Ray habang sinabi niya, hoy, huwag ka nang magpakilo sa susunod, Ray. Napakamot sa likod ng kanyang ulo bilang tugon ang bahagyang napahiya na kabataan pagkatapos ay chuckled sheepishly bago sumagot, sinusubukan ko lang na makatulong, Miss Zorn. Nakukuha ko yan, ngunit kailangan mong isaalang-alang ang iyong sariling mga kakayahan bago pumili ng away na ganoon. Kung wala si Gerald ngayon, tiyak na napalo ka sa pool. Sagot ni Juno. Halos sino man ay umakyat upang makitungo sa mga hulagan kung mayroon silang kakayahan. Gayunpaman, ang katotohanan na walang sino man ay nangangahulugang naiintindihan nilang lahat na hindi nila kailanman magagawang kunin ang mga gangster na may bat na ito nang hindi nagkakaroon ng malubhang problema. Ano man ang kaso, ngumisi si Ray ng pisngi bago sumagot, alam ko, hindi na ako gagawa ng ganito, Miss Zorn. Hahayaan ko lang ito kay Kuya Gerald. Narinig ang kanyang pangalan, tinanggal ni Gerald ang kanyang lalamunan bago sinabi, habang totoo na ang iyong matuwid na pag-uugali ay nararapat na purihin, kahit na hinihiling ko sa iyo na huwag maging napakahimok sa hinaharap. Bukod sa mga papuri, kinailangan ni Gerald na tiyakin na maibabahagi ng maayos ang nararamdaman niya tungkol sa mga kaganapan ngayon. Nakuha mo, Kuya Gerald. Kukunin ko na panatilihin sa isip. Sagot ni Ray habang tumatango, buong pagkakaintindi kung saan ang galing sina Juno at Gerald. Mahalaga, sinasabi sa kanya ni Gerald na huwag maging labis na matuwid kapag ang mga logro ay nakasalansan laban sa kanya. Kung sa bagay, wala pa rin siya kahit saan malapit sa kasing lakas ni Gerald. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Ray na magtaka kung magaling kung makitungo siya sa mga kaaway sa paraang ginawa ni Gerald. Anuman, halos kalahating oras na ang lumipas nang sa wakas natapos na ang 4 sa kanilang pagkain at nagsimulang umalis. Naturally, giit ni Gerald na bayaran ang may-ari ng stall at sa huli, napilitan siyang tanggapin ang bayad. Si Gerald para sa isa ay alam na ang buhay ay hindi madali para sa kanya at sa kanyang anak na babae kaya babayaran niya siya anuman ang pagtutol niya. Alinmang paraan sa pag-uwi, ang 4 ay nagtungo sa kani-kanilang silid upang makapagpahinga na nararapat sa kanila. Matapos ang abalang araw na iyon, lahat sa kanila ay nararapat na pagod. Sa gayon, karamihan sa kanila. Si Gerald para sa isa ay alam na hindi siya maaaring umupo doon lamang at walang gawin ngayon na alam niyang mayroon ang scarred na tao at ang Ho Klux Gang. Nagdudulot na sila ng gulo at takot sa mga miyembro ng lipunan at tiyak na makakakuha sila ng mas matapang sa hinaharap kung may hindi nagawa ngayon. Sa pag-iisip na iyon, humiga si Gerald sa kanyang kama at hindi nagtagal, lumipad ang kanyang form na multo bago mabilis na patungo sa punong tanggapan ng Ho Klux Gang. Kabanata 1880. Ngayong gabi, ang ilang mga tao ay simpleng nakalaanan upang misteryosong mawala sa mukha ng planeta. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakasalalay sa punong tanggapan ng Ho Klux Gang. Tulad ng dati nang nakita, ang Ho Klux Gang ay isang grupo ng mga hooligan at ang pinuno ng pangkat ay isang masamang tao na kilala lamang bilang Roger. Mula sa mga alingaw-ngaw na nakapagtipon si Gerald, madalas siyang ipinatawag sa mahusay na konseho para sa mga pag-uusap sa kape. Sa pagtatapos sa kisame ng punong tanggapan, agad na sinalubong si Gerald nang makita ang may peklat na taong nakaluhod sa harap ng isang nakaupo, na ipinapalagay ni Gerald na si Roger, habang sinasabi, humihingi ako ng paumanhin, Panginoon. Tunay na walang silbi tayo sa pagkatalo ng iba. Na kayong lahat, basura, upang isipin na lahat kayo ay hindi tugma para sa isang solong lalaki. Talagang napahiya mo ang Ho Klux Gang sa oras na ito. Ganti ni Roger habang nakatingin sa mata na may peklat.
Narinig iyon ang Scarredman at ang kanyang mga nasasakupan ay simpleng ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi nagkaroon ng lakas ng loob na kahit tumangala, hindi mo maintindihan, Master. Ang taong iyon ay napakalakas at wala kaming pagkakataong lumaban. Sagot ng taong may peklat. Palusot, aminin mo lang na mahina ka na. Para saan ka pa dito kung nakakaawa ka? Kinutya si Roger ng isang muso, malinaw na ayaw na maniwala sa kanyang nasasakupan. Siyempre, kung nandoon si Roger sa eksena habang ginawa ni Gerald ang gawa, kakaiba ang pag-iisip niya. Ano man, nawala ng mukha hanggang namin ngayon dahil dito. Maaari lamang nating makuha ang aming pagmamataas sa pamamagitan ng pakikitungo sa taong iyon. To think he has the nerve to go against us, kailangan niyang manabik sa kamatayan. Hanapin mo siya kaagad. Utos ni Roger sa galit na boses, kaagad, Master. Sagot ng peklat na tao sa isang magalang na tono. Hindi na kailangan iyon. Nandito ako. Sumigaw ng hindi pamilyar na boses sa sandaling iyon na naging sanhi ng agarang pakiramdam ng pagkamangha ni Roger at ng kanyang mga tauhan. Matapos mapagtanto na hindi nila makita ang pinagmulan ng boses, tumayo si Roger bago umungal, "Who the hell you are? Ipakita ang iyong sarili." Gayunpaman, ang tanging tugon na nakuha ni Roger ay isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Ang sampal mismo ay napakahirap na natagpuan ni Roger ang kanyang sarili na lumapag sa isang mahusay na distansya mula sa kung saan siya ay dating nakatayo. Nang makita iyon, ang lahat ay nararapat na pipi. Walang kahit na malayo sapat na malapit sa Roger upang maging sanhi sa kanya upang flong tulad na. Nang umatras ang nakakatakot na peklat na lalaki, hindi sigurado sa kung ano na nga ring nangyayari, isang biglaang pag-agos ng hangin ang dumaan sa kanya. At mga segundo pagkaraan, sinenyasan siyang hawakan ng dumudugo na leeg niya habang ang kanyang mga mata ay namula-mula sa kanyang bungo. Hindi man alam kung paano biglang lumitaw ang gash na iyon sa kanyang leeg, agad na bumagsak sa lupa ang patay na lalaki. Si Roger mismo ay nakatayo muli sa mga puntong iyon sa puntong iyon upang matapos ay mapanganga muli nang makita ang namatay niyang nasasakupan. Bago pa siya makapagreaksyon, nanlaki ang mga mata niya nang biglang sumugod ang dugo sa kanyang sariling leeg. At tulad nito, ang naghihingalong si Roger ay lumuhod bago lumuhod sa kanyang sariling labad ng dugo. Nakikita kung gaano kakaiba ang pagkamatay ng kanilang mga pinuno, ang mga nasasakupan ay agad na nagsisigaw habang tinangka nilang makatakas sa eksena. Si Gerald mismo, na hindi pa rin nakikita, ay pasulyap-sulyap lang sa dalawang sariwang bangkay nang wala ni kaunting pagsisisi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.